sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta, tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Praise the Lord, glory, hallelujah. Welcome once again to our midweek Bible study, mga kapatid. Yan, tayo patuloy na magpasalamat sa ating dakilang Diyos sa kanyang katapatan sa atin. Na tayo ay patuloy niyang pinagkakalooban ng pagkakataon na makarinig ng magandang balita. Hindi lang magandang balita, mabuting balita. Before anything else, tayo muna po ay manalangin, mga kapatid. Excited po ba tayong lahat? Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, o kataas-taasang Diyos Ama sa langit. Purihin ka sa iyong kadakilaan. Purihin ka sa iyong kabaitan sa amin. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Panibagong buhay, kalakasan. Ama, maraming salamat. Patuloy na pagkakaloob sa amin ng pagkakataon na makarinig ng iyong magandang balita. Mga salita na nagiging gabay namin sa araw-araw. Mga salitang nagbibigay kalakasan sa amin sa mga oras na kami ay nanghihina. Patuloy po kayo magpahayag sa aming lahat. Sa lahat ng nakikinig sa oras na ito, Ama. Matugunan ang lahat ng pangangailangan naming espiritual. Matugunan ang mga katanungan sa aming puso. Dalangin din po namin gabay at patnubay ng iyong banal na espiritu sapagkat kulang ang aming kaisipan upang maabot namin ang iyong ganap na kalooban. Magturo po kayo sa gabing ito at
Lord, tinataas ko po sa iyo ang aking mga kapatid na gagamitin nyo mula sa music ministry, Panginoon, sa magpapakanta, the band. Lord, we ask for your double portion of your anointing to be upon them, Father God. Higit sa lahat, sa aking kapatid na gagamitin mo sa pagpapahayag ng iyong mga banal na salita. Bless his lips, Father God. Put every words that is needful, Panginoon, sa mga kapatid kong nakikinig ngayon. Again, may your name be glorified this evening. We bring you back the highest praise, glory, and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Yan. May mga announcement po tayo mga kapatid. CSM, LSS. At yung mga youth, gaganapin po dito sa home base sa Parañaque Worship Center. At open po to sa lahat ng areas, including outreaches. Yan, may pagkakataon na kayo makaluwas dito sa Manila. This is on August 24, 2024 and it's a Saturday. Sabado po ng alas 8 ng umaga. Huwag po kayong darating ng eksaktong alas 8. Before 8, nandito na po kayo. Para tayo makapagkapi-kapi man lang dyan. And of course, we have the family affair. Bagamat ito'y matagal pa, pero ina-announce na para mapag-ipunan na natin, lalo na sa mga kapatid natin sa outreach. Mapag-ipunan natin yung ating pagbiyahe papunta dito sa Manila. This is on October 26, 2024. Alas 2 ng hapon. Saan po? Sa SM South Mall Events Center. Again, sa SM South Mall Events Center. Alas 2 po ng hapon. This will be on October 26, 2024. Yan, malinaw po mga kapatid. Lagi niyo pong maririnig yan. Every GMJ and Bible study hanggang makarating na October. And of course, hindi natin makakalimutan ang special day ng ating mga kapatid. Happy birthday and happy anniversary, June 26, 2024. Happy birthday, Sister Virgie Alamag. Uy! Sister Virg, happy birthday, And Sister Rain Ignacio. Happy birthday, kapatid. And happy anniversary, ang mahal na parents ni Sister Jam, Brother Rod, and Sister Net Mercado. Happy anniversary. Praise the Lord. And of course, kay Brother Jeff and Sister Rose Hugo. Happy anniversary mga kapatid and happy birthday and enjoy your day. Thank you, Lord. Yan. Thank you, Lord. Happy birthday, happy anniversary. Enjoy your day. Enjoy your special day. Yes. Tawagin na natin mga kapatid, ang ating mga kasama sa bahay. Para sama-sama tayong tumalon, sumayaw, magpuri sa ating dakilang Diyos. So tonight, let's welcome our praise and worship team. Ayan, magandang gabi po sa ating mga kapatiran na nasa bahay. Higit lahat kay Lord. Hello po mga kapatid. Yan. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po anumang oras po tayo nanonood sa ating mga tahanan. Ihanda na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Napakagandang pagkakataon na naman po na ibinigay ng Panginoon upang tayo ay makapagpuri, makaawit at makapagpasalamat sa Kanya. Kaya tayo po ngayon ay tumayo na dyan, kayo po ay nasa inyong mga tahanan pa, sumabay po kayo ng pag-awit sa amin para sa
Panginoon. Amen. Lord, I will always speak of your constant love. I will proclaim your faithfulness forever. I know that your love will last for all times, that your faithfulness is as permanent as the sky. Palakpakan natin ang ating Amen. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kaya tayo umawit ngayon sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hindi kami mag-iisa pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Minsan pa, hindi kami nag-iisa pagkat ika'y kasama na. Hindi kami matatakot pagkat ika'y nariyan na. Jesus, ikaw ang Panginoon, nag-iisa at walang katulad man. Salamat, salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay walang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa iyo. Ikaw ang Diyos. Ikaw ang Diyos na di nagbabago. Pag-ibig mo ay hanggang dulo. Ang kaligtasan ko ay mula sa iyo. Salamat, salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Salamat, salamat, salamat sa iyo, Panginoon. Sa buhay na iyong ibinigay, wala na hahanapin pa. Dahil ikaw, Jesus, ay sapat na. Araw-araw ikaw ang hanap ko. Hallelujah. Laging naman ang aking isipan. Di ko mapigilan ang magpangiti pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala nang hahanapin pa. Wala na akong hahanapin pa. Wala nang hahanapin pa. Pagkat pag-ibig mo'y sadyang wakas. Nang ako'y manganib kay Yahweh, dumaing, dinig niya ako sa aking dalangin. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama, sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin. Sapat ang tulong niya sa atin. Sama-sama, sama-sama nating ipagpuni. Hallelujah. Ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin.
Sapat ang tulong niya. Sapat ang tulong niya sa atin. Sapat ang tulong niya sa atin. Hallelujah. Oh, we praise you, Jesus. Jesus, we praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sapat ang tulong niya sa atin. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat, hindi po namin makakalimutan ang mga ginawa mo sa aming buhay. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang aming sasambahin, aming pupurihin, aming dadakilain, sapagkat ikaw ang nagbigay ng buhay sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. Di ko na pwedeng malimutan ang pag-ibig na iyong inilaan. Magbuhat sa krus nang ikaw ay lumisan. Tunay na pag-ibig ang iyong iniwan. Jesus, ikaw lamang ang aming Diyos. Nasa kasalanan ko'y tumubos. Ikaw ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Ang buhay ko'y napuno ng sigla. Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan kita. Hallelujah. Wala na akong maghihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Jesus, kailangan kita. Jesus, kailangan kita. Wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Kahit sa gitna ng problema. Huwag mo kong iiwan. Huwag pababayaan. Yan ang samo ko, oh Jesus. Oh, Jesus. Kailangan kita. Wala na akong mahihiling pa. Pag-ibig mo'y aking nadarama. Pupurihin, sasambahin kita. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama, na nagmamahal sa atin, hindi pinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. Para sa'yo lamang. Para sa'yo lamang ang papuri, dakilang Diyos Ama,
na nagmamahal sa atin, hindi ibinagkait ang bugtong na anak na sa atin ay nagligtas. O aking Diyos, kay puti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang nabubuhay, maglilingkod sa'yo. Habang may hininga, pupurihin kang lagi. Wagas na pag-ibig mo ay di nagmamali. Ikaw, Panginoon, ang banal. O aking Diyos, kay buti mo sa lahat ng nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasang lagi. Para sa'yo, Jesus, O aking Diyos, o aking Diyos, kay buti mo sa lahat na nagmamahal sa'yo. Dakila ka sa lahat ng panahon. Pangako mo'y tinutupad, maasang lagi. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. Para sa'yo, Jesus, ang papuri. hallelujah. O aking Diyos, ikaw ang aming pinupuri, ikaw ang aming pinararangalan. Hallelujah. Praise you, Para Jesus. sa'yo, Hallelujah. Glory, glory, glory to you, Lord Jesus. Hallelujah. We praise you, my Jesus. We love you, Lord Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, my Jesus. Praise you. Glory, glory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Glory, glory, hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yan. Napakasarap talagang
umawit, sumamba. Nakakalakas po. It strengthens our spirit. Ano ha? Kaya maski hindi praise and worship, basta umawit tayo sa Panginoon, sumamba tayo anumang oras. Nagbibiyahe man tayo, nagtatrabaho. We must be always in an attitude of praise and worship. No, ha? Sapagkat ito ang pinaka-vitamins ng ating spirit. Yan. So tonight, again, let's prepare yung mga gamit natin. Bible, notebook, ballpen, marker. Ano pa ba? And of course, yung ating mga mahal sa buhay. Ano? Para sama-sama tayong lumago sa salita ng ating Panginoong Diyos. And tonight, tayo ay nasa series ng Epistle to the Hebrews by Paul. At ipagpapatuloy po ng ating kapatid na si Minister Ray Danganan ang last part ng chapter 8. Last part na po ng chapter 8. Ngayon, kung sakasakaling may na-miss kayo, pwede niyo pong reviewin. Yan po naman ay pwede natin buksan, i-replay yung mga previous Bible study para tayo ay buo, maintindihan natin ang gusto. Thank you, Lord. At i-welcome na natin ang ating kapatid na si Minister Ray, my co-patriarchs. Minister Ray. Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid, lalong-lalo na po sa ating mga kapatiran na nakasubaybay po ngayon sa ating Bible study. At ngayon po ay thank you Lord sa isang opportunity na magamit po ako ni Lord sa gabing ito. At ito po ngayon yung pagpapatuloy po ng ating Hebrews 8, 1-13. At dito po ako sa Hebrews 10 hanggang 13 po. Babasahin ko po mga kapatid. Sinasabi po rito sa Hebrews 10, 8 verse 10-13, ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel. Pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Verse 11, hindi na kailangang turuan ang isa't isa at sabihing kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Verse 12, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Verse 13, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalambisa na niya ang una, at anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit ng mawala. Yan. Ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon. Kaya tayo po'y manalangin muna. Muli, Lord, sa gabi pong ito, pangunahan po ninyo ako. Lahat po ng karunungan, kaalaman ay galing po sa inyo. Gamitin po ninyo ako, Lord. Kayo po ang magturo. Wala po akong magagawa kung wala po kayo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Yan. Mga kapatid, binabati ko po uli kayo. Lahat ng mga nakasubaybay po ngayon sa ating Bible study. Ito na po yung pagpapatuloy. Ngayon po, napakaraming lesson po na matututunan po tayo dito ngayon sa Hebrews 8, 10 hanggang 13. Ito po yung New Covenant ating Panginoon. At alam naman po natin, yung Old Covenant, ito po yung written on the tablet of stone o nakasulat sa tapyas ng bato. Pero ngayon po, dahil meron na tayong pinadala ang ating bugtong na anak, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo, kaya tayo po ngayon ay nasa New Covenant. At ang bibigyan ko pong diin dito yung written on the heart. Dito po ay hihimay-himayin po natin dito po sa verse 10. Kaya ang sabi po dito, yung kanyang gagawing tipan sa bayan ng Israel, pagdating ng takdang panahon, una, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos. So ano pong lesson ito na makukuha po natin dito? Pagdating
ang salita ng Diyos ay itatanim sa ating pag-iisip. So napakahalaga po niyan. Pag sinabing itatanim, written, sabi, spiritual mind. Magkakaroon po tayo ngayon ng spiritual mind. Kasi sinabi dyan sa Philippians 2:5, naway magkaroon kayo ng kaisipan tulad ng kay Kristo Jesus. So ito po yung itatanim ang salita ng Diyos sa ating pag-iisip. So meditation po, lagi pong kailangan po natin dyan. Meditate natin lagi ang salita ng Diyos. Ano po ba ang katangian ng merong itinanim ang salita ng Diyos sa ating pag-iisip? So ito po yung karakteristik kapag tayo po ay itinanim ang salita ng Diyos sa ating pag-iisip. Dito po sa Joshua 1:8, sabi po rito, huwag mong kaliligtaan, basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayin mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganon, magiging masagana, matagumpay ang iyong pamumuhay. Yan po ang lesson na makukuha po natin na ang salita ng Diyos kapag po yan ay itinanim sa ating pag-iisip. So magkakaroon po tayo ng kaisipan tulad ng ating Panginoong Hesukristo at lagi po nating i-meditate ngayon katulad po sinabi sa Joshua 1:8 upang matupad nating lahat ang nakasaad doon at higit sa lahat nandun po magiging masagana tayo, magtatagumpay po tayo sa ating buhay. Ngayon yung pangalawa naman po, sabi po rito, isusulat ko ito sa kanilang puso. So ano po ang lesson na makukuha po natin dito? Pag sinabing isusulat, ang law o salita ng Diyos itatanim sa ating puso, dito po sa Hebrews 10:16, ang sabi po rito, ganito ang gagawin kong tipan sa kanila pagdating ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang puso ang aking mga utos at isusulat ko ang mga iyon sa kanilang isip. So hindi lang po sa isip itatanim, kundi pati sa puso natin. Kasi sabi nga po dito sa Deuteronomy 6:6, precept, law written in the heart, or teaching, precept, law, isusulat sa ating puso. Kasi sinabi sa Deuteronomy 6:6, ang mga utos niya ay itatanim ninyo sa inyong mga puso. So kapag itinanim po ang salita o law, instruction ng salita ng Diyos sa ating puso, ano po ang magkakaroon sa atin? So magkakaroon po tayo ng renewed heart. Mababago ang puso ng bawat mananampalataya. Kaya sinabi diyan sa renewed heart, sa Luke 8:15, ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y mamumunga dahil sa pagtitiyaga. So yan po yung kahalagahan o lesson kapag ang new covenant ng ating Panginoon ay inukit sa ating puso. Magkakaroon po tayo ng bagong puso. At magiging mataba ito at mamumunga ng sagana dahil sa pagiging pusong tapat at malinis po. Kaya dito, sa renewed heart, mga kapatid, una, nakapailalim po dyan yung tinatawag na spiritual mind. Kapag bago po ang puso natin, sabi dyan, magkakaroon tayo ng spiritual na kaisipan. Kaya nga po yung spiritual na kaisipan na yan sa Philippians 2:5 na ang sabi po ron, ang magiging kaisipan natin ay tulad ng kay Kristo Jesus. Ano pa kapag tayo ay may renewed heart? New man, bagong pagkatao. Kaya nga
2 Corinthians 5:17. Anyone joined to Christ, the old has gone, the new has come. So ano pa po? Regeneration. Kapag tayo ay meron renewed heart. Pagbabagong buhay. Yun. Sa Romans 12:2. Alam naman po natin yan, ano? Ano pa? Spirit resurrection. Muling pagkabuhay ng Espiritu. So iba na po ang spirit natin sapagkat meron na tayong renewed heart. Sa Romans 8:6, sinabi po rito, ang pagsunod sa hilig ng laman ay natutulad, ay naghahatid sa kamatayan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. So ito na po ang ating spirit ngayon. No? Spirit resurrection ang tawag po dyan. Na meron na tayong bagong espiritu, kaya ang ating spirit ngayon ay humahantong sa life and peace. At yung pang-apat po, ang pangatlo po, ito naman po ang makikita po natin. Sabi po rito, ako ang kanilang magiging bayan. So inisa-isa ko po, mga kapatid. Ano po ang lesson na makukuha natin dito? Pag sinabing ako ang kanilang magiging Diyos, so tayo po ngayon, believers, lahat po tayo, ako, tayong lahat na lingkod ng Diyos, lahat tayo na mananampalataya, sabi, believers adopted into spiritual adoption. So inadapt po tayo lahat. Pag sinabing spiritual adoption, pagkupkop sa atin, pagtanggap sa bawat isa sa atin. Kaya bilang kinupkop, bilang tinanggap ng ating Panginoon Jesus, tayo po ngayon ay family of God. Ayan po yon. Kaya sinabi sa John 1 verse 12, sabi po rito, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So yun po yung ating new covenant po ngayon, mga kapatid, na tayong lahat ay napaka-blessed natin. Tayong lahat ay kanilang magiging bayan ng Diyos at magiging family of God. So hindi po natatapos doon sa family of God. Ano po? Dito po sa 4, sabi naman po dito, at sila ang aking magiging bayan. So hindi lang po tayong magiging family of God, kinupkop ng Diyos, kundi magiging God's people kasi sila ang aking magiging bayan. So ano pong lesson ang makukuha po natin dito? Bilang God's people, tayo rin po ay chosen by God. Kaya pag sinabing chosen by God, dito po sa Deuteronomy 14 verse 2, sabi po rito, kayo ay bansang itinalaga kay Yahweh. Inirang niya kayo sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Ayun, kaya nga po 'di ba sabi dito, at sila ang aking magiging bayan. Yan po ang God's people. No? Tayo po ngayon bilang isang lingkod ng Diyos ay itinalaga niya para hinirang niya tayong lahat. No? Biro mo, sa lahat ng bansa upang maging kanyang sariling bayan. Kaya bilang God's people, tayo po ngayon ay chosen by God. Hinirang di po ba? Kaya tayong lahat ay pinili ng Diyos. Kaya dito sa 1 Peter 2:10, sabi po rito bilang chosen ones, pinili ng Diyos, kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. Noon ay hindi kayo nakatanggap ng habag. Ngunit ngayon, tumanggap na kayo ng kanyang habag. Yan po ang pagkapili sa atin. Yung habag ng Diyos po na tinanggap natin bilang God's people.
Kaya nga po yung God's people, sinabi diyan sa 1 Peter 2:9, ngunit kayo ay isang lahing pinili, mga maharlikang pari, isang bansang hinirang, bayang pag-aari ng Diyos, pinili upang magpahayag ng mga kahanga-hanga ginawa niya. Siya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman patungo sa kanyang kahanga-hangang kaliwanagan. So ayan po yung apat, mga kapatid, na new covenant ng ating Panginoong Kristo. Dito po matatagpuan sa verse 10. So dako po tayo sa verse 11, mga kapatid. Sabi po dito sa verse 11, hindi na kailangan turuan ang isa't isa at sabihin kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. So ano pong lesson ang gustong iparating po sa atin ni Lord dito? Sabi, hindi na kailangang turuan. So pag ibig sabihin, pag hindi po sinabing hindi na kailangan turuan, nandun na po yung instruction ng Diyos sa ating puso, pag-iisip, bilang chosen by God, bilang God's people, nandun na po ang instruction. Kaya dito po sa instruction, dalawang bagay po ang nakapailalim sa instruction. Nandun po yung knowledge, pangunawa, at wisdom, karunungan. Kaya dito, sinabi dyan sa instruction, mga kapatid, sa Proverbs 12, verse 1, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw paalalahanan ang matigas ang ulo. So yan po ang sinasabi dito pagdating sa instruction, mga kapatid. Spiritual knowledge, magkakaroon tayo, at spiritual wisdom. Kaya yung wisdom natin na yan at yung knowledge na yan, lahat po yan ay tinutukoy po lahat ng salita po ng ating Panginoon. Kanyang precept, ang kanyang command, no? Ang kanyang instruction. Kaya nga yung truth, precious, mahalaga po ang katotohanan para sa pagkapili po sa atin ng ating Panginoon. Sapagkat sinabi sa Proverbs 23:23, hanapin mo ang katotohanan, karunungan, at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag babayaang mawala. Yan ang kung bakit napakahalaga po ng katotohanan. Kasi sabi nga ni Lord dito, hindi na kailangan turuan ng isa't isa. Kasi nandiyan na po, inukit na po ni Lord sa isip natin ang kanyang salita, inukit na sa puso natin. Kaya tayo ngayon, bilang God's people, chosen people, punong-puno po tayo ng instruction ng Diyos. At nandun tayo sa kanyang, meron tayong knowledge at wisdom po pagdating sa salita ng Panginoon. Kaya nga po dito sa Psalms 119 verse 1-7, kung bakit napakahalaga, precious ng katotohanan, sabi po rito ni King David, sulat po, mahal ko ang iyong utos ng higit pa kaysa ginto. Kaysa gintong dinadalisay, utos mo'y isinasa puso. So lagi pong isa sa puso po natin lagi, iuukit po natin parate ang instruction o command ng Diyos sa ating puso. So bakit? Upang sa ganun po, yung wisdom na yan, spiritual wisdom at spiritual knowledge, nandyan ang truth. Magkakaroon po tayo ngayon ng tinatawag na spiritual knowledge. Pag sinabing spiritual knowledge po, na alam mo sa puso mo at sa isip mo na ikaw ay anak ng Diyos, pinili ng Diyos, yung instruction niya, which is the Word of God, sabi diyan, lahat po ng mangyayaring masama o error na mangyayari po sa atin ay nakikilala natin o na-discern po natin. Meron tayong spiritual knowledge. Kasi sinabi sa John 8:31, sinabi naman ni Jesus sa mga Hudyong naniniwala sa Kanya, kung patuloy kayong susunod sa aking turo, kayo nga'y tunay na alagad ko.
Yan po ang kahalagahan ng instruction ng Diyos. Kaya meron tayong wisdom at knowledge. Kaya magkakaroon po, kaya yung truth, yung napakahalaga ng salita, precious po sa atin yan. Kaya iukit natin lagi sa ating puso. Kaya madidiscern natin ang lahat po ng all errors. Ano pa? Lead to eternal life. Yan po ang magiging karunungan natin. Kaya nga sabi ni Lord dito, hindi na kailangang turuan ang isa't isa. Para sabihin, kilalanin mo ang Panginoon. Sapagkat inukit na po ni Lord sa ating isip ang kanyang word, inukit sa ating puso ang kanyang salita. Kaya nandyan bilang alam mo ngayon na tayo'y God's people, chosen by God, kaya tayong lahat ay tumanggap lahat ng instruction. Kaya meron kang wisdom at knowledge, kaya itong spiritual knowledge na to, ipatungkol lahat sa ating Panginoong Hesukristo. Alam mo, yung life natin, lahat yan ay tinuturo yung buhay na walang hanggan, kundi kay Hesukristo lamang. Sa John 17 verse 3. Assurance. Nakatitiyak tayo. Assured tayo. Sa 1 John 2:3, sabi diyan, nakatitiyak tayong nakikilala natin ng Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. So nandyan po yung katiyakan natin, yung assurance natin bilang servant po ng ating Panginoon. So ano pa yung kaalaman natin, spiritual knowledge natin, yung instruction ng Diyos na binigay sa atin. Ito, the gift of the Holy Spirit. Nandyan po ang kaloob ng banal na Espiritu Santo para magtuturo po sa atin sa lahat po ng mga direction na sinasabi ng ating Panginoon. At yung spiritual knowledge po to ay hahantong pa tayo sa adoption of God's people. Kaya tayo pong lahat ay kinupkop, diba? Itinalaga sa ating Panginoon. At hindi lang po yon, tayo po ngayon ay miyembro na po ng ating Panginoong Hesus. Kaya bilang miyembro ng ating Panginoong Hesus, meron tayong kakaibang instruction. Knowledge. Ano yon? Yung gospel. Ito po ang napakahalaga. Sa Mark 13:10, sabi diyan, ngunit kailangan munang maipangaral sa lahat ng bansa ang magandang balita. So ito po yung instruction ng ating Panginoon na yung gospel para sa mga Gentile, upang ang Gentile ay magkaroon ng salvation. At yan po ang magiging mission natin. Good tiding, magandang balita, ipangaral. Ano po? Para sa lahat ng ipinapangaralan po natin, magkakaroon po ng divine call dyan. Hindi po natin namamalayan na meron na pong pinipili at tinatawag ang ating Panginoon sa lahat po ng pinapahayagan natin ng mabuting balita. At hindi po nagtatapos dyan, mga kapatid, upang sa ganon, lumago sila sa pagkakilala kay Lord. Kaya nga, ito yung sinabi niya, hindi na kailangan turuan sila sa isa't isa. Sabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y nakikilala nilang lahat. So, tayo na po lahat yun, mga kapatid. Pagpapatuloy po natin ang pagpapahayag ng mabuting balita sa lahat ng dako. Prophecy, no? Ito yung relating, pagpapahayag. Sa Acts 20:24, sabi po dyan, pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Yan po yung gospel. Prophecy, relating to Gentile. Ito po yung mission to preach throughout the world. Kaya nga po ang gospel is universal. Buong mundo. At tayo po yung instruction na binigay ng Panginoon para sa atin. Ayan, dako na po tayo sa verse 12. Dito po sa verse 12, sabi po rito, sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. So ano pong lesson ang makukuha po natin dito? Dito po ay meron pong makikita po tayong mercy, promise, at nakapaloob po dyan yung pardon, promise, iniquity, at forgiveness. Pag sinabi pong
Patatawarin ko na ang kanilang mga kasalanan, nandun po yung mercy agad. Abag, love, mercy ng ating Panginoon Jesus para sa atin. Pag sinabing mercy promise, nandun po yung pardon promise. Ito po yung kanyang pangako sa 1 John 1:9. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Yan po yung pagpapatawad ng ating Panginoon na kalakip po ay pardon. Palalayain tayo at patatawarin tayo at lilinisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Pag sinabing kasalanan, ito po yung iniquity, kasamaan ng tao. Sa Romans 6:19, gumagamit ako ng karaniwang pangungusap dahil sa inyong likas na kahinaan, kung paanong ipinailalim ninyo noong una ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Isuko ninyo ngayon ang inyong sarili bilang alipin ng katwiran para sa mga banal na layunin. So ayan po yung iniquity. Kaya nandyan po ang habag ng Diyos para sa atin. Kaya nga binigyan na tayo ng wisdom, instruction, wisdom, knowledge, inukit sa ating puso at isip. Tayo ngayon ay naging God's family, chosen by God. Kaya nandyan po ang ating spiritual knowledge, no? Na tayong lahat ay pinatawad ng Diyos sa lahat po ng ating kasamaan. Pinalaya tayo, pardon, at hindi po nagtatapos sa pardon. Forgiveness. Nagkaroon ng kapatawaran. Kaya dito sa forgiveness, sa Psalms 103 verse 3, ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad. At anumang aking sakit, ginamot niyang lahat. Yan po ang mercy promise ng ating Panginoon. Nagkaroon tayo ng pardon sa lahat ng ating iniquity at nagkaroon tayo ng forgiveness. At hindi po natatapos sa forgiveness, kundi ang pagpapatawad ng Diyos ay nagkaroon tayo ng restoration. Pagpapanumbalik sa ating Panginoong Jesus. Repentance, pagkaroon ng pagsisisi. Kaya ito po yung lesson na makukuha po natin sa verse 12. So dito na po tayo sa verse 13. Sabi po sa verse 13, nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalang bisa na niya ang una, at anumang nawawala ng bisa at naluluma ay malapit ng mawala. So ano pong lesson ang makukuha po natin dito? Spiritual lesson. Sabi nga po, law abolish. Law obsolete or lipas. Dito po ang lesson po rito, tingnan nyo sa Hebrews 10 verse 1. Sabi po rito, ang kautusan ay anino lamang at hindi lubos na naglalarawan ng mabubuting bagay na darating. Hindi ito nagpapabanal sa mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng mga handog na inaalay taon-taon. So ayan po, kaya nga po, meron tayong law, old law, written in the tablet of stone. At ngayon po, meron po tayong new covenant, written po sa ating isip at puso. Kaya ito po ngayon, kaya nga po sabi po dito, yung ceremonial, sabi, abolish in Christ. Yung pagbibigay po ng mga paghahandog o pag-alay, taon-taon po ng mga Israelita po kasi noon, hindi po ito nagpapabanal sa tao. Kaya nga po, inabolish po yung ceremonial na yon sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesukristo. Fulfillment of the law in Jesus Christ. Kaya nga po sinabi dito sa Colossians 2:14,
pinawalang bisa ang lahat ng nasusulat na alituntunin laban sa atin. Ang mga pananagutang kaugnay nito, pinawi niyang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. So nakita po natin mga kapatid, yung ceremonial, inabolish po lahat yon at ang kabuuan po ng ceremonial na yan, ang pag-alay na yan, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Sa Hebrews 7, verse 19, sabi po rito, sapagkat walang sino mang magiging ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moses, higit na mabuti ang bagong pag-asang tinanggap natin ngayon. Sapagkat sa pamamagitan nito'y nakakalapit na tayo sa Diyos. Kaya itong conclusion ko pong ito, pagdating po dito sa law obsolete o law abolish, kaya nga itong mga pag-alay na to, paghandog, ito po lahat ay fulfillment. Ang naging katuparan po ng lahat ng ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sinabi sa Matthew 5 verse 17, huwag ninyong akalaing naparito ako upang ipawalang bisa ang kautusan at ng mga propeta. Naparito ako hindi upang ipawalang bisa ang mga iyon, kundi upang tuparin. Ayan po mga kapatid. So malinaw na malinaw po mga kapatid, ang fulfillment po ng batas, old law, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya iniiwan ko po tulo mga kapatid ang message pong ito sa atin. Naway tumimo po ating puso at isip at lumago po tayo, lalong-lalo na po sa pagkakilala natin sa ating Panginoong Hesukristo. Thank you, Lord. Magandang gabi po sa ating lahat. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.